Ikalimamput-tatlong kabanata, ang mabuting araw ay nakikilala sa umaga. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan, sermon, homilya sa simbahan kung saan nagpapaliwanag ang pari sa binasang teksto mula sa Biblia o nagtuturo ng mga aral. Alkalde, pinuno ng bayan. Salaysay, pahayag. Indolensya, kinukolektang pera ng mga pari. Pinapastol, pag-aalaga. Abuloy, tulong, ambag. Dalubhasa, eksperto. Huwaran, modelo. Naglaho, nawala. Nakahuhugpos, nakakawala. Namamatnubay, gumagabay. Kinabukasan, agad kumalat ang balita tungkol sa mga nakitang ilaw sa libingan noong nakaraang gabi. Ayon sa kapatiran ni San Francisco, may nakita silang 20 kandilang nakasindi. Samantala, sinabi ni Hermana Cepa na nakarinig siya ng mga panaghoy at paghikbi kahit na may kalayuan ng kanyang bahay sa libingan. Sa pulpito naman, nagbigay ng sermon ng pari tungkol sa mga kaluluwang nasa purgatorio. Napag-usapan din ni na Don Filipo at Piloso Potasio ang balitang ito. Ilang araw nang nakararamdam ng panghihina si Piloso Potasio. Ipinahayag naman ni Don Filipo na tinanggap na ng alkalde ang kanyang pagbibitiw sa tungkulin. Nabahala si Piloso Potasio sapagkat sa kanyang pananaw, hindi ito nararapat at wala sa tamang panahon. Sinabi ni Piloso Potasio na ang isang puno ay kailangang manatili sa kanyang mga tauhan, lalo na sa panahon ng digmaan. Dagdag pa niya, ibang-iba na ang bayan makalipas ang 2 dekada. May mga aral na idinulot ang nakaraan at makikita na ang epekto ng pagdating ng mga Europeo sa Pilipinas. Pati na rin ang pag-aaral ng mga kabataan sa Europa. Ayon kay Piloso Potasio, ang mga kabataang nag-aral sa Europa ay naging dalubhasa sa kasaysayan, agham, wika, matematika at iba pang larangan ng kaalaman. Naniniwala rin siyang kaya ng mamahala ng mga tao sa mundong kanilang ginagalawan at tinatahanan. Sa larangan ng panitikan, umusbong ang mga makatang nagpapahayag ng kalayaan at nagsusulong ng makaagham na pagsusuri. Bukod dito, hindi na rin umano kayang pigilan ng kumbento ang pag-usbong ng modernong kabihasnan. Habang nag-uusap, nagpalitan pa sila ng maraming kuro-kuro tungkol sa kinabukasan ng bayan, relihiyon, ugali ng mga dalaga at binata, at mga naglilingkod sa simbahan. Napansin ni Don Filipo ang panghihina ni Piloso Potasio kaya tinanong niya ito kung kailangan nito ng gamot. Ngunit sinabi ni Piloso Potasio na hindi nangangailangan ng gamot ang isang mamamatay na. Ang mga nangangailangan nito ay ang mga maiiwan. Ipinakiusap din niya kay Don Filipo na ipaalam kay Crisostomo na nais niyang makipagkita rito sapagkat nalalapit na ang kanyang kamatayan. Sa kabila ng kanyang sakit, bayan pa rin ang inaalala ni Piloso Potasio. Naniniwala siyang nananatili pa rin sa kadiliman ng Pilipinas. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpaalam na rin si Don Filipo.